Kamusta? Ako si Anime Isidro, 27 years old mula sa Pilipinas. Sabi nila, dito daw sa amin may halos 100,000 South Koreans. Dami, no? Pero tingin ko dito sa Baguio City, yung kalahati nun, dito silang lahat. Kaya naman nagsiusbungan ang mga kung ano-anong Korean establishments kung saan-saan. Hay, ako lang yata ang hindi mahilig sumabay sa uso. Kaya kapag nabibwisit na ako, magkukulong na lang ako sa bahay. At nagbabasa ng mga paborito kong Filipino books ni na Merlinda Bobis, Jessica Hagedorn at syempre ni Jose Rizal. Malungkot sa bahay kasi malayo si nanay. Nandun sa South Korea, OFW. Tapos ito namang kapatid kong si Junjun, adik na adik sa K-pop. Habang naglalakad ako papunta sa gig ko, meron ako nakitang signage na hindi ko maintindihan, kaya hindi ko na lang pinansin at tumiretso na ako sa gig ko. Lagi na lang tayong nagpapaalipin sa mga banyaga. Pagkatapos ng gig ko ay nakipagkita ako sa dalawa kong matalik na kaibigan para kumain. Ayun, inaya ko silang kumain ng sinigang. Pero sabi nila samgyupsal daw gusto nila. Ayoko ng Korean food. Kaya yun, umalis yung dalawa. Grabe, iniwan ba naman ako ng mga bruha? Buti na lang, maya-maya, may good news daw sa akin ng kapatid kong si Junjun. Ate! May good news ako! May trabaho na ako! Uy, congrats! Saan? Sa ano? Public school. Ay, nako, proud na proud ako sa'yo. Inuuna mong bayan mo. Siyempre naman, ate. Makalipas ang ilang linggo, nakakita ko ng bagong signage na malabo. Kaya, tumiretso na lang ako sa mga kaibigan ko. Uy, hello girls! Kamusta? Ito, malapit na namin matapos yung The Good Doctor. Nako, Anami, manood ka naman ng K-drama. Itong mga to magaganda. Tsaka subukan mo rin tong mga Korean products para gumanda ka. Ano ka ba? Ay, nako, napagod talaga ako sa kanila. Kaya humiwalay na muna ako. Pagdating ko sa hill station, nakita ko yung kapatid ko may kasamang Koreano. Sabi pa naman ng Koreanong ganun, "Thank you teacher for teaching me English." Ha? Yung pala tinuturuan niya? Pag-uwi ni Junjun, "Hoy Junjun, ba't sabi sa akin public school Paano niyo nalaman? Nakita niya Koreano yung kasama mo. Sana inunong mo muna yung bayan mo bago yung mga ganyan. Ate, yun lang trabaho na meron. Anong gagawin ko? Kaaway talaga kami ni Junjun nung gabing yun. Nung sumunod na araw, habang naglalakad ako, may panibagong signage. Yun pala yun! Kaya binilisan kong kumuha ng mga librong ibibigay. Pagpasok ko sa loob, nagtaka ako kasi parang kilala ko to eh. Teka, siya ba yung estudyante ni Junjun na Koreano? Siya nga! Hello, how are you? Thank you for bringing your books. My name is Jun. I'm Anime. Hello, Anime. My Filipino friends call me Junjun. Oh, wow, Junjun. You look exactly like that guy that my friends keep talking about. What's his name again? Gongyu. Yeah, Gongyu. Oh, thank you. I get that all the time. Is that Joey Ayala on your shirt? Yes, I'm a big fan of Joey Ayala. He's the reason why I bought a Kujapi. Amazing! At binilisan kong umuwi para ikwento ang nangyari sa kapatid kong si Junjun. At syempre, humingi na rin ako ng tawad dahil nasigaw-sigawan ko. Ading, sorry. Tara, kain? At ayun, pumayag naman siya. Nakipagkita kami sa mga kaibigan ko at hulaan ninyo kung saan kami kumain. Sa Korean Palace! Kung saan kumain kami ng samgyupsal. Ay naku, grabe! Sarap pala! At ayun, ito tinatapos ko na yung The Good Doctor at nasubukan ko na rin mag-Korean lip tint kahit papano. Tapos, pinaplano ko na rin yung future travels ko sa ASEAN countries para eventually mabisita ko si nanay sa South Korea. Alam mo, simula nung nakita ko yung pagmamahal ng isang dayuhan sa bansa ko, doon natutong magbukas ng saradong puso ni Anime Isidro.